Alright guys, today ay at ngayon po ay Tuesday guys, no? Kaya tanghali na naman tayo. 10:28 ng umaga at ngayon lang tayo lalabas. By the way, okay na yan. Kaysa naman na maaga tayo lumabas is nakakatamad talaga lumabas ng maaga. So kanina, kasi kahapon, di ba inabot tayo ng ulan kahapon? Is kanina umaga, may mga putik-putik ako nakita dito sa sasakyan. Tapos yung tapalodo natin is sobrang putik din. Kaya ang ginawa ko kayo na umaga, nagpunta ako kay paring Carl. At doon ako naglinis na sasakyan kasi may di-spray siya na tigli 5 piso lang. Tapos yun, in-sprayan ko yung mga tapalodo natin at the same time nilinis ko na din yung sasakyan natin doon. So magkano lang nagastos ko? 15 pesos. Linis na yung sasakyan natin kaysa nga naman magpa-car wash pa tayo, di ba? So kabuhala yung sasakyan natin, cold start pa nga oh. Pero nabuhay ko na to kanina kaya goods naman na siguro yon. So yun, may first booking tayo, Dasma to Dasma lang guys, 160 pesos. So kunin ko lang to kasi malapit na ako, 100 meters na lang. So kakababa lang ng pasahero natin guys, dito lang sa may tawag dyan, ito sa may malapit sa Lasal, no? So ang laki ng fare nyo, nasa 160 pesos guys. Pero ang lapit lang, compare mo sa iba na medyo nasa 120, nasa 130 lang kapag galing dun sa amin papunta dito, no? So iba talaga kapag naka-standard pay, no? Iba talaga yung pricing pagka ganun, no? Naka-standard pay kasi kanina. So yan, nakakaisa na tayo, 160 pesos. So dito muna tayo sa Lasal. So ikot tayo na may congressional. Iihilang ako guys kasi nagmadali ako kanina eh. Nagiinat pa nga ako eh. Nakakaantok. Kaumay bumiyahe. Pero hindi tayo pwede maumay kasi kailangan natin kumita. Naisip ko na naman yung pay. Sayang talaga oh. May 40 mil sana tayong mahiwaga. Easy money. Wala tayong nilabas doon, tapos magkaka 40 mil tayo, no? Pero ngayon bumababa na yung value ng pay guys. Nasa 1.8 dollars yun nun, yung binalag natin nakaraan. Tapos ngayon nasa 1.4 na lang. O diba 0.4 na yung ibinaba ng pay, ng value ng pay, diba? Pero okay lang yan. So wala naman tayo talagang inilabas doon. Kaya kahit na mag 1 dollar lang yan is wala namang problema sa akin. Pero sayang pa din, no? Sa Abente ay makukuha naman natin yung ano, yung parang nasa 4,000 din yung makukuha natin sa Abente guys. Kaya yun, chill lang. Kung hindi bababa same pa din ng value, nasa 4,000 yun yung makukuha natin. Pero pag bumaba pa ng todo, siguro mga 3,000 na lang or nasa 2,000 kapag kalahati yung ibinaba niya, no? So para wala ako sa wisyo bubiyahe, yung utak ko parang nasa bahay pa eh. Parang gusto pa humiga ng utak ko eh, no? Pero kailangan natin bumiyahe. So sandaling panahon na naman na, or ilang buwan na lang ang ating bubunuin para tayo ay makaalis guys. Kasi wala, umay na talaga ako magbiyahe. Kita mo, kakaumpisa ko pa lang pero nauumay na agad ako mag-grab, no? Wala eh. Pero may iba naman akong choice. Nasa akin na lang yon kung ano ba talaga yung gagawin ko. So napag-isip-isip ko na kung ano ba talaga yung mas ikakaganda ng buhay ko guys. So sa Grab, may potential naman, kaso nga lang, biyahe ka na biyahe, hindi mo alam kung kano kikitayo mo sa isang araw. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo sa isang araw. Kasi nasa kalsada ka, pikot-ikot ka, mas mataas yung risk sa aksidente or anumang aberya. Kasi yung ginagamit nating hanap buhay ay nasisira. I mean, pwede masira, pwedeng magka-aberya, something like that, no? Unlike kapag ka nag-work ka sa abroad, is yun, doon ka lang sa company. Ang masisira lang sa'yo, yung ulo mo. Kakaisip sa Pilipinas. So, doon na lang tayo maglungkot ulit. At least doon, kahit maglungkot man tayo, is buhay naman tayo. Yun yung pinakamahalaga. Madami ako natutunan dito sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. At madami din naman akong realization na ba dapat, kung tama ba itong ginawa ko. Although wala namang mali sa ginawa ko na umuwi ako dito at dito ulit ako na muhay, nagbaka sakali. So sinubukan ko naman lahat. Wala namang mali sa desisyon ko at wala din naman tama. Kasi syempre kung hindi ako umuwi dito, hindi ko malalaman kung ano ba yung kakahinatnan talaga ng buhay ko kapag nandito ako sa Pilipinas na isa lang empleyado or freelancer. So mahirap, hindi mo alam kung paano mo haharapin yung bukas, or wala lang ako sa determinasyon ko ngayon. Pero hindi. So sabi nga nung ate ko, yaan mo na, kasi kung hindi ka naman umuwi,
dito, hindi mo malalaman kung ano ba yung kakahinatnan mo. At least ngayon, umuwi ka dito sa Pilipinas, nalaman mo kung gaano kahirap dito magsimula ulit, tapos magtatrabaho ka ulit dito. Hindi naman ganun basta-basta kasi sumasahod ka na ng malaki doon. Umuwi ka na Pilipinas, hindi mo naman alam kung magkano kikitain mo dito. So yun, nalaman ko lahat, na-realize ko lahat na sakripisyo lang talaga ang kailangan para mabuhay ka. Pero mabuhay ka ng mas maganda. Dito naman sa Pilipinas, okay naman, nakakasurvive naman, no? Kahit pa paano. Masaya kasi kasama mo pamilya mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay, yung partner mo, magiging soon to be wife natin balang araw. Tapos makakauwi ka sa pamilya mo anytime na gustuhin mo. Hindi tulad sa abroad na napakalayo, kailangan pong gumastos na napakalaki, plane ticket, oras, papaalam ka pa sa boss mo. So yun lang yung mga downside pagka nasa ibang bansa ka. Pero mas madami din naman yung good side, no? Ang pinaka downside lang talaga, malayo at malungkot. Malayo ka sa pamilya mo at malungkot kasi solo ka lang doon. Wala kang pamilya, kundi mga kaibigan lang. Pero sakripisyo lang, guys. Sakripisyo lang. Kung may magagalit man sa akin sa kada araw na nagreklamo ako sa buhay, kayo nang bahala, guys. Ako lang is sinishare ko lang yung mga nararanasan ko. At ayoko lang, kung sakaling maranasan nyo din, is ayoko lang mapagaya kayo sa akin na ganito, ganyan, diba? Madami naman paraan para umesenso dito sa Pilipinas. Kaso nga lang is napakatagal na proseso, napakatagal na panahon mo bubunuin. Sa either na lang na swertihan, na instant big time, na swertihin ka sa buhay. Pero hindi naman ako naniniwala sa swerte, no? Nasa sipag yan. Kasi kung nasaan ka ngayon is kasalanan mo yan. Kung nasa maganda kang pamumuhay ngayon is kasalanan mo yan, no? 'Di ba? Kasi sino bang gumagawa ng buhay natin kundi sarili lang din naman natin. Sino bang nagdidesisyon sa buhay natin kundi sarili lang natin. Kung nasaan ka man ngayon, kung maganda yung buhay mo, kasalanan mo yan. Kung hindi maganda yung buhay mo, kasalanan mo din yan, no? So nasa atin lahat ng desisyon kung paano natin mapapaganda yung buhay natin. So ako, hindi naman sa nagkamali or may mga desisyon lang din na hindi ko sinasadya na ganun pala yung kakahinatnan or hindi ko alam yung ganun yung kakahinatnan ko. Pero at least hindi pa naman huli ang lahat para bumawi at bumangon. So ito tayo ngayon, babangon ulit tayo. Ang drama ko, tanghali may nagkabanggaan pa dito. Kaya dito sa mga stoplight, guys, sa mga siksikan, no, yung mga traffic, hindi ako nakikipag yung mag-bumper sa bumper. Ay hindi ako nakapagsingitan. Bahala kayo, muna kayo kung gusto nyo. Kasi tulad yan, no, kita mo, nagkabanggaan, traffic na nga, nagkahalikan pa ng bumper. So hindi ko mapakita sa inyo kasi nandoon lang ayun, may booking tayo. Yun, no, bumper to bumper lang. So may bago tayong booking, guys, papunta ng Imus, Vermosa. Tama ba? Ayala Malls, Vermosa. So yan, puntahan na lang natin to. Nag-cause patuloy ng traffic tong aksidente na to. So guys, hindi pala bumper sa bumper, tricycle ata, tricycle at kotse. Paano kaya to? Wawa naman si nanay, Baka nangyari dun. Tingnan guys, yan sila, nakahiga pa dun, nakaupo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ewan ko din naman ba sa mga tricycle, hindi ka man nila lahat kasi tricycle driver din naman yung tatay ko. Bakit kasi lagi silang nagmamadali, guys? Lagi silang akala mo mauubusan ng kalsada, no? Kaya pag nasabitan sila or napano sila sa kalsada, sila pa yung matapang, sila pa yung galit. Although dapat kapag kasi singit-singit ka, singit at your own risk, no? Kasi 'di ba hindi naman lahat ng sasakyan na nasa paligid mo is makikita ka lalo na sa kotse, 'di ba? May mga blind spot diyan pag malapit ka na dun sa pwesto ng driver hindi ka na niyan makikita. Ano pa 'yun? Arbor ban 'yun. Napaka-limited lang yung nakikita nila. Kung wala ka pating palag diyan, putik, patay ka talaga diyan sa arbor ban pag yan yung binangga mo. Tigas ba naman yan Hindi nga tinatable ng bala yan tapos babanggain mo lang. Tricycle pa. Ewan ko baga, dito sa atin sa Pilipinas, lahat na lang ng klase ng driver nandito. So sa Japan is hindi naman ako nakakita ng ganyan. So bihira nga lang may umovertake dun Saka kagandahan dun, wala dong mga tricycle, wala dong jeep, no? Kaya napaka safe dun, no? Saka yung mga driver dun is talagang professional. Baka ka makakuha ng lisensya is sandamakmak na training at seminar ang gagawin mo. Tapos napakamahal, kaya konti lang din yung reckless driving doon. So actually, doon nga sa Japan, mga dayo lang din. Yung mga foreigner lang din
ang mga pasaway sa kalsada, no? Like Pilipino, tsaka yung kaibigan namin Peru. Ano yun, kahit lasing, nagdadrive yun ng lasing dun. Eh bawal na bawal yun sa Japan guys. Napakalaki ng multa nun. So guys, dito tayo sa Bermosa. Tapos may nakuha tayong booking papunta ng Molino sa Bacoor. Dito lang din ang pick up, no? So yun. Let's go. Tuloy-tuloy na yung booking natin. So nandito na tayo sa Molino, Bacoor guys. Tapos may nakuha tayo ulit booking papunta naman ng SM City, Bacoor, no? Wala ba na iwan? Kasi baka mamaya pag may mga naiiwan guys, wala pa naman ako na-encounter na naiiwan na gamit ng pasahero, no? Para at least malapit pa tayo sa bahay nila, pwede pa natin isoli kaagad, no? Grabe ang init sa labas guys. Sumihi lang ako saglit. Grabe, nakaka high blood sa labas guys. Kaya sa mga mag-aano dyan sa labas, may gagawin sa labas guys, is ipagpahapon nyo na, or kung gala-gala kayo is please wag na lang sa tanghali kasi sobra kainit, no? Kaya sabi ko nga doon sa nanay ko, wag maggagala ng tanghali, sa hapon na lang o sa umaga kasi sobrang init. Mamaya atakihin pa siya dyan sa ano, ma-heat stroke pa sa kung saan napakadelikado, no? Tsaka salute sa mga riders dyan, ingat po kayo sa pagdadrive ngayon, tag-init at talaga namang quality ang init. Ako kahit nakasakyan ako, ramdam ko pa din yung init na nanggagaling sa labas. So guys, 194, pero binigyan nila tayo ng 250 pesos. Nalo, tip pa lang 56 pesos na. Pero galing silang US guys, ha. Parang napapakinig ko sa usapan nila Smoso din ako no. Kaya natin kinita. Uy, may 25 pesos akong tip dun ata sa, ay hindi, sa pinakauna. Okay, thank you po. 654. Ano oras na tayo lumabas guys? Bagal internet dito. Nandito tayo sa SM Bacoor guys, ha. Natin booking 10:30, 10, 11, 12 o 2 hours pa lang meron na tayong 654 pesos. Hala, grabe ka init mga kawasak. Iihi na naman ako. Init ngayon, magsa-summer na talaga. O summer na talaga. Ay nako, nakakailang booking pa lang tayo. 4 bookings guys ngayong maghapon. 2 hours pa lang tayo nakakalabas pero nakakaapat na tayong bookings. Yun guys, merienda muna tayo. Hindi ko alam kung anong tawag ito, pero puno siya ng cheese at saka butter. Gatas pala. Tapos may cheese din. Yummy. May pumasok sa atin papuntang Naiya, Terminal 3, hindi ka na tinakbo. Tatamad ako Una natin cancel ngayon. 83. Isang cancel pa. Hindi tayo makakuha incentives na 200 ngayon. Naiya, 300 lang. Kaya di ko kinuha guys. Medyo lugi. 300 pesos mula dito hanggang Naiya. Kasi di ko din tinanggap. Pero kung nasa 500, 600 yan, kunin ko na yun, no? Sabay balik tayo dito sa Bacoor. Babaan pa masahe huwag na lang. Alas 2 na guys. Nakaka 952 pa lang tayo. 1,000 kasama tip, no? Nakakagutom. Our last merienda. Kailangan ko na kasi pag mamaya ko pa ito kinain, ganyan natin makakain. Tulad ng mga dala natin minsan laging sobra ng isa. Sayang lang. Ito hanggat nakagutom tayo, kainin na natin. Grabe sakay ko kanina. Talagang saver, 96 lang. Tapos 4 pa sila. Sobrang traffic pa lang pinuntahan namin. Sabi ko walang yun. Kung kailan naman na mumurahin lang yung sakay, saka naman na ganong naipit sa traffic. May event kasi doon guys, kaya sobrang traffic. Sobrang init pa, kaya sagad-sagad yung ating aircon. So mga kawasak, ngayon ay mag-aalas 3 na. At naka 1.8 na tayo, no? Pwede na yan. So ngayon, sobrang sakit kasi ng ulo ko guys, kaya uwi na muna ako kasi itong huling drop off natin malapit na sa SM at wala, sakit ng ulo ko. Tsaka napuso ako kanina ng job kasi nagtatlong sunod-sunod na tanggi tayo sa pasahero sa booking kasi pa Alabang, pa Las Piñas, tsaka isa pa Ermita, no? Hindi ko tinanggap. Ay, 4 pala kasama isa Naiya, no? Hindi ko tinanggap. So na-post tayo ng 1 minute. Pero okay lang yun. After 1 minute nakapag-online na ulit tayo. So ngayon, ang sakit ng ulo ko, parang gusto ko na talaga umuwi. So uwi na lang muna ako mga kawasak. And bukas na lang ulit tayo bibiyahe. Bawi na lang tayo. So tatry ko na agahan. Aagahan ko na lang ng alis bukas.
Saka may kausap ako bukas, ngayon na Arkela bukas papuntang Batangas City. So hindi ko pa alam kung matutuloy. So kapag natuloy yun, wala tayong vlog bukas. Pag hindi, may vlog tayo bukas. Biyahe tayo ng Grab. Pag hindi natuloy, pag natuloy is itatakbo ko yung Batangas City. So yun lang mga kawasak. And bukas na lang ulit. Try safe always. And peace out.